Okay, good evening sa ating bansang Pilipinas. So, West Philippine Sea na naman ang pinag-uusapan. Mainit talaga ang West Philippine Sea dahil matindi ang tensyon. Baka maaaring ngang matuloy ang gera between the Philippines and China. So, tinitrigger tayo siguro ng US para lumaban. Yung laban nila, hindi na sa atin ibinibigay ang laban. So, yun ang masaklat ngayon. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, nagkaroon siya ng status quo. Dahil para walang mangyaring gera. Yun ang pagkakasunduan nila ng Pangulo ng China. Now, with the present administration, inalis niya ang status quo. So, ibig sabihin, nagigirian ngayon ang Pilipino at Chinese. Paano kung magsimula ang gera? Ano ang gagawin ng Pilipino? Base doon sa nabasa ko, sa research ko, may prepared na silang target sa ating bansa. Nasa number ng 25. Ang dami pala nung target. Subukan nga natin bilangin. Subukan natin bilangin ang 25 na yun. Yung center mo na, economic center, Ayala, BGC, Manila, Quezon City, Davao City, Cebu City, General Santos City. Sa Parting Cotabato, General Santos City, Cagayan de Oro City, sa Bisaya, yung Cebu, Samar, Iloilo, Luzon, Bicol, Quezon, Lipa City, ano pa? Lipa City, sa Laguna, wala yata ma-pinpoint sa Laguna. Sa NCR, nabilang na. Sa Central Luzon, Olongapo, Angeles, Malolos, Magsaysay, Tarlac, Isabela. So yun ang mga target ng naka-prepared na kasangalan. Kumbaga naka-fix na yan, may nakatutok na yan. So yung malapit sa kampo, sigurado na yan madadamay. So kung nag-start ngayong gabi, dapat ngayong gabi rin nakaalis na sila doon sa mga kampo na yun, doon sa mga lugar na yun. Dahil sunod-sunod ang bagsak ng niya, ng missile. So, yun yung hirap talaga. Pero, ang taktika ng Pilipinas, dahil hindi man pwede pandagat at saka pang himpapawid, so dito na lang tayo sa army. So, labanan ito ng army ngayon. Dahil hintayin natin papasok ang China sa atin. So, tayong mga MUP retired at saka mga able-bodied na sibilyan, tulungan natin ang ating gobyerno. Mag-train na tayo. Yun ang napag-usapan namin ni General Survivor. Mag-organize na tayo ng kanya-kanyang puwersa bawat area dahil hindi kaya yan ng armed forces. Tulungan natin ang armed forces.
So by next week, magkakaroon na ako ng initial pa lang, seminar sa mga na-organize kong mga able body at saka MUP retired. Ito ay gaganapin namin sa Tanay, sa Taytay. May nakuha akong area doon. Doon namin iti-train ang mga able body para sa guerrilla warfare. So yun naman ang isang mastery ng Special Forces, to train guerrilla warfare to defend our territory. Ano? So magkakaroon kami ng mga special training. Ano? Tulungan natin ang ating gobyerno o ang armed forces. Ano? Dahil maaaring hindi na mapigilan, pero kailan tayo magsisimula kung nagsimula ng gera? Kumbaga, huli na tayo. So dapat kumilos na tayo. Yun ang pinagkasunduan namin ni General Survivor, dahil kami lang naman ng nag-iisip paano tulungan ng gobyerno, dahil yung iba nakikipolitika, sasabihin sa iyo, naninira ka ng gobyerno. So ibig sabihin, pag naninira ka ng gobyerno, pati yung opposition naninira ng gobyerno, tapos sabi niya halal. Bakit? Yung bang hindi halal, walang karapatan? Mukhang hindi nag-iisip yung mga nagsasabi ng gano'n eh. Ang mahalaga sa kanila, politician, hindi ang bayan. Ano? Yun yung masaklat yan. Hindi nag-iisip kung ano yung sinasabi nila. Pero yung sinasabi namin, kasi kinipisyo rin nila yung sinasabi namin, that is our obligation being a Filipino. Ano? Kung gusto nyo gumawa, di gumawa rin kayo. Huwag kayo mag-personal attack. Dahil kasi pag personal attack, naiinggit lang kayo. Wala na kasi kayong masabi. Ano? Hindi tayo naninira ng gobyerno. Bakos, tinutulungan natin at ginigising natin ang gobyerno. Yun ang katotohanan. Now, kung walang opposition, walang aktivista, kaya nang gawin ang gusto nilang gawin. Kaya yung nga ang sinasabi namin na kami nanggigising, kaya nga informative channel. Ano? Naintindihan niyo ba yung informative channel? Nagbibigay kami ng information sa lahat ng bagay. Ako, most sa akin yung corruption. Doon ako nakapokus. Ganon rin si General Survivor. Ano? Si General Macanas, lahat yung mga nakikita niya na mga may mga mali, yun ang binibira niya. Pero ako nakapokus ako sa kanila. Sa corruption at sa mga inutil, doon ako eh. Ano? Marami akong nababasa. Kaya lang, ang saklap nito, yung mga baser ko, hindi niya ino-observe, nagbabas siya. Kumbaga, 1,000 yung nagko-comment, siya lang yung nag-iisa, negative. Dapat mag-observe ka rin. Kung nag-iisa ka lang, o sige, karapatan mo nga yan. Pero, bakit ikaw lang isa? Siguro maaaring mag-social media ka para tingnan natin kung may maniniwala sa'yo. Kasi tingnan mo ha, nag-iisa ka lang na bumabatikos. Yung mga kasunod mo mga kwad, pumupuri. Kung by analyzing, wala eh. Hindi pumapasok yung mga issue mo eh. Yung mga pagbabatikos mo, hindi pasok. Mas maganda siguro subukan mo yung sarili mo na mag-vlog ka. Pag may nakinig, ibig sabihin, marami maniniwala sa iyo. Ganun lang kasimple yun. Ha? Binibira ko ang gobyerno para gisingin. Ha? Hindi natin kailangan ng more of evidence. Information lang eh, parang intelligence. Ang intelligence kasi, maraming information and confirmation of report. But that information cannot be used in court unless otherwise, notary public yun.
ay accepted to the court. Kaya lang, magkaiba yung notarized by the lawyer and the information. Magkaiba yon. Magkaiba ng mga terminology. For example, information gathering. Dadalhin mo ngayon sa documentation for a document report. Tapos i-notary public. Mababago yung mga sinasabi mo doon. Kasi isasalain ito. Totoo ba yan na mga sinasabi mo, ma-prove mo ba yan? So, ilalagay mo lang talaga yung ma-prove mo. But in intelligence, is the requirements only is to give information so that the armed forces will prepare for the issue. What I mean, for the intel gathering. Ano? Kung yung intel gathering ipunta mo pa sa piskal, ay matagal na proseso at baka hindi pa mapirmahan. So, masyadong mahigpit ang piskal. So, magkaiba nga ang information, information and intel gathering is the same. Magkaiba lang ang approach. But, a document say, need to support on the case, ay magkaiba talaga. Ano? So, dyan yung, kasi may mga comment sa akin na mga gano'n. Although, isolated lang yun. Out of, sabi natin, 500 comment, isa ka lang. Ano yun? Di ba pag nag-analyze tayo, i-evaluate natin kung percentage, kung naka 10% ka, maaaring katotohanan na pwede pakinggan yung sinasabi mo. 1% lang eh. So, yun ang hirap natin sa mga Pilipinong inggitero. Ako, ang gusto ko lang pasukan, ayaw ko sa gobyerno o politika kasi mabahiran yung aking iniingat-ingatan na ma-involve sa mga anomalya. Ano? Kung sakaling gusto ko sa gobyerno, ang gusto ko lang hawakan ay yung mga patulog-tulog katulad sa anti-rape authority. Yan ang gusto ko. Para ako tagatigpas ng mga inutil. Ombudsman. Kaya lang, hindi ako qualified yan. Magagaling yan. Pero isa ako magiging head of task force, ay pwede. Ano? Pwede ako dyan. Puro na lang politika pinag-uusapan natin dito. Ang gulo. Ang problema, bakit magulo? Bakit si Duterte, panahon ni Pangulong Duterte, at least nagbabangayan lang sila. Parang part of demokrasya. Ngayon, hindi na eh. Iba na eh. Kasi sa panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng lumalabas na issue, sinasagot niya, hinaharap niya. Pero sa ngayong administration, wala siyang pake. Yun ang masaklap, yun ang hindi ko gusto. Harapin niya lahat ng issue. Ganun sana siya. Ano? Yung sabi ko nga sa inyo sa Congress, wala na talaga nagbabatikot. Sa lansangan, wala na rin mga aktivista ang nagrarally. O hindi yung Kibuloy na lang at sa Pangulong Duterte. Sabi nga ni General Survivor, bahala na kayo sa buhay nyo. Pinamunuan ko, ayaw nyo naman. Politika ang gusto nyo. Kasi ang sa amin, narinig ko kasi explanation niya, maghunta na lang tayo for the meantime.
Kaya lang, ang problema, baka yung naghunta, ayaw na umalis sa posisyon. Yun ang masaklap. So, pipiliin natin yung magmumuro sa hunta na ang tanging pakay niya lang ay kagandahan ng ating bansa, and after that, ibalik sa mga leaders, ng mga legitimate leaders. Ano? Gera. Anyway, papakita ko, hindi ko na, gabi na naman lagi ako, palaging busy. Papakita ko sana, itataguan ko pag may mga missile ng lumilipad sa langit. Meron na kami tataguan. Ano? At nagtitrain na kami ngayon ng guerrilla warfare. Next week, simulan namin. Tulungan namin ng gobyerno. Kailang hawak namin kahoy kasi wala kami baril eh. Madali lang, pag marunong lang kami madali lang kami hagisan ng armed forces ng baril. Pero marami kayang baril ang armed forces. Parang kulang. Pwede yung ginagamit sa parade, pwede na yun, pagtiyagaan. Ano? Pwede na siguro yung pagtiyagaan. Kaya lang yung NPA, hindi natin matalo-talo. Tapos makipag-gera sa China. Hindi ko maintindihan ang gobyerno natin. Bakit hindi na lang i-focus natin yung anti-rape, yung NTF-ILCAC? Effective yun eh. Lalo na dyan si Badoy at saka si Dr. Badoy at saka kay Eric. Effective yan silang dalawa. Sila nga nag-advance lahat yung mga, at saka yung mga disciple approach nila. Silang nag-misto. Ano? Problema talaga. No? Hindi rin natin maintindihan ang mga leadership. But anyway, dadagdagan ko na lang yan. Medyo nagtatawag na yung mata ko. Laging puyat, ano? Laging puyat. Wala namang ginawa, pero busy, pagod. Ano yun? Anyway, bantay na lang natin ang susunod na kabanata. Mga followers ko, yung mga nag-uudyok sa amin, nagpupus, bakit wala kayo? Doon, nakaready na kami, nila General Survivor. Nakaready kami ng 3 araw na walang uwian. Kung ano man mangyari. Yung iba, mga MUP, nagdala rin sila. Prepared sila without any instruction. Sabi lang ni General Survivor, we will visit the libingan ng bayani. So, understood na nila yun, na kung sakali magka-problema, prepared sila sa gamit. Sige, susunod na kabanata. Maraming salamat at magandang gabi sa lahat.